Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang upcoming matchup ng koponan ng Blackwater Bossing kontra sa koponan ng Barangay Nebra. Take note mga ropa, inaabangan ngayon ng mga fans ang matchup na ito dahil sa loob ng 5 taon na tinatalo lang ng koponan ng Barangay Nebra ang Blackwater Bossing ay finally nakabawi na ang koponan ng Blackwater Bossing sa kanilang game nung nakaraan. At ang difference maker pa dito mga ropa ay napakalupit noong import ng Blackwater Bossing na si George King, na iahalin tulad ang kanyang playstyle o ang kanyang laruan sa import naman ng Barangay Nebra na si Justin Brownlee. At mainit-init din ang rookie na si Cedric Verfield sa mata ng mga fans ng Barangay Nebra dahil si Cedric Verfield lang naman ang may pakana kung bakit nanalo ang koponan ng Blackwater Bossing sa recent game nila. Walang kaabog-abog na 4-point shot ang pinakawala ni Cedric Verfield noong nakaraang game nila, kung kaya't hindi na comeback ng koponan ng Barangay Nebra ang koponan ng Blackwater Bossing. At napakaganda pa ng celebration na ginawa dito ni Cedric Verfield. Simula nang ma-acquire ng koponan ng Blackwater ang import na si George King, 3 beses na magkakasunod na panalo na ang binigay nito para sa kanila. From 0-3 ay ngayon 3-3 na ang standing ng Blackwater. Samantalang ang Barangay Nebra naman ay nasa winning column din sa kanilang 2-win streak. 3-2 na ang standing ng koponan ng Barangay Nebra. Sa Group B mga ropa, kung saan andon ang Blackwater at Barangay Gene Kings, nangunguna ang koponan ng Rain or Shine ni Last Two Painters sa standing na 4-1. Nandyan yung super rookie ng Rain or Shine na si Felix Lemetti. Tabla ang Barangay Nebra San Miguel at San Miguel Beermen sa standing na 3-2. Ang NLEX Road Warriors naman at Blackwater Bossing ay tabla sa standing na 3-3. Kulelat naman ang Phoenix Fuel Masters, wala pa silang panalo, 0-5. Take note mga ropa, 4 na teams ang kukunin sa isang group na papasok sa playoff. Makikita natin dito na dikit-dikit ang mga standings, lalo na sa 2, 3, 4 at 5. Ibig sabihin mga ropa, napaka-importante talaga ng game ng Blackwater kontra sa koponan ng Barangay Nebra. Kapag nanalo ang koponan ng Barangay Nebra, aabante ang standing nila sa 4-2. Magiging safe sila sa playoff contention. At kung manalo naman ang koponan ng Blackwater Bossing, ganun din. Magiging safe sila sa playoff contention dahil aabante na sila sa standing na 4-3. Ngayon, kung isa sa kanila ang matalo, mag-aalanganin sila kasi nga 4 na teams lang ang pwedeng pumasok sa playoffs sa isang group. Talagang bakbakan ang mangyayaring games mga ropa. Hindi lang dito sa Group B, pati na rin sa Group A. Actually, ang ganda ng ginawa ng PBA na to na format para ngayong season. Talagang gyera malala ang bawat teams sa bawat group. Ngayon mga ropa, ito na ang tanong sa game mamaya ng koponan ng Barangay Gene Kings kontra sa Blackwater Bossing. Tingin nyo makakabawi ba ang koponan ng Barangay Nebra o iisahan pa sila ng Blackwater Bossing ngayon sa napakalakas at napakagandang lineup nila? Pwede kayong mag-comment dyan sa baba, magkwentuhan tayo.